Embahada ng Iran inatake umano ng Israel, 2 matataas na opisyal ng militar at 5 iba pa, todas. Syrian state media are reporting Israel has conducted a rare daytime strike. The latest controversy comes after suspected Israeli warplanes bombed Iran's embassy in Syria, killing 3 senior commanders and 4 other military advisors. Mga barkong pandigma ng Russia pinasok ang Red Sea kung saan dito madalas inaatake ng Houthi ang mga merchant ship na dumadaan. 2 Russian warships from the Pacific Fleet have entered the Red Sea. 2 Russian warships from the Pacific Fleet have entered into the Red Sea, and this comes amidst attacks by Yemen's Houthis on merchant shipping. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang Lunes, April 1, 2024, sa ulat na nagmumula sa mismong Iranian state media, isang airstrike na di umano'y nagmumula sa Israel ang tumama sa embahada ng Iran na nasa Damascus, ang capital ng Syria. Base sa ulat, ang naturang airstrike ay agad na pumaslang kina Senior Commander Mohammad Reza Shahidi at Brigadier General Muhammad Hadi Hadz Rahimi. Ang mga ito ay matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, kasama ang iba pang 5 mga opisyal. Bagaman ang nasabing pag-atake ay sa Israel itinuturo ng Iran, ngunit ang militar ng Israel ay hindi ito kinumpirma at tumangging magkomento. Base sa mga report kapatid, matagal nang nagsasagawa ang Israel ng mga airstrike sa mga military installation ng Iran sa Syria at mga kaalyado nito at sa buong 6 na buwan nitong military campaign laban sa Hamas sa Gaza. Ngunit ang mga pag-atake nitong Lunes ay namumukod tangi dahil ang lokasyon ng embahada ay tradisyonal na hindi kasama sa labanan. Ang naturang nasawi na senior commander na si Shahidi ay kinilala ng United States Department of Justice bilang pinuno ng Quds Force ng Iran sa Lebanon. Inakusahan ito na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta ng Iran sa Hezbollah. Siya ay kumikilos bilang isang tulay sa pagitan ng Hezbollah at Syrian intelligence na gumagarantiya ng mga pagpapadala ng armas. Pinuri naman ng Hezbollah si Shahidi at sinabing isa siyang huwarang nagsakripisyo ng buhay dahil sa kanya umanong pagmamahal at pakikipaglaban sa ngalan ng grupo. Nagbabala rin ang mga ito na hindi lilipas ang nangyari kay Shahidi kung hindi makakatanggap ng parusa at paghihiganti ang kanilang mga kaaway. Actually mga kapatid, hindi talaga ang embassy ang target ng Israel kundi itong matataas na military official ng Iran na ang tinutuluyang gusali ay katabi lang at nasa loob ng mismong compound ng embahada. Ayon sa Syrian Foreign Ministry na si Faisal al-Mikdad, mahigpit nilang kinukundina ang ginagawang pag-atake ng Israel. Base sa mga ulat, ang airstrike na nangyari sa Damascus ay kasunod ng magdamag na drone attack sa katimugang lungsod ng Ilat ng Israel na pinaula naman ng mga militanteng sinusuportahan ng Iran na nakabase sa Iraq. Ayon sa militar ng Israel, agad na alerto ang kanilang mga Iron Dome sa Ilat matapos matukoy ang mga kahinahinalang aerial target na tumawid mula sa silangan patungo sa teritoryo ng Israel. Mayroon umanong isang drone na tumama sa naval base, ngunit walang nai-report na may nasaktan sa insidente. Kung matatandaan mga kapatid, nagliyab ang mga pag-atake ng Israel nang simulan nito ang kampanya laban sa Hamas na suportado ng Iran na siyang nagpasiklab ng digmaan sa Gaza sa pamamagitan ng pag-atake ng mga ito sa Israel noong October 7 na pumaslang ng humigit kumulang 1,200 katao at ng hostage ng mahigit 253. Ayon sa datos ng Palestinian Health Authorities, mahigit 32,000 na ng mga Palestinian ang nasawi dahil sa ginawang opensiba ng Israel sa Gaza. Pinalawak na rin ngayon ng Israel ang kanilang mga airstrike sa Syria laban sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at ang suportado nitong Lebanese armed group na Hezbollah. Ngayon mga kapatid, ang nangyaring pag-atake ng Israel sa embahada ay sinabi ng Iran na isa itong malaking paglabag sa charter ng United Nations, international na batas at ang pundasyong prinsipyo ng inviolability ng diplomatic at consular premises. Isa rin daw itong banta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Hinimok ng Iranian mission ang United Security Council na kundinahin ang pag-atake at sinabing ang Iran ay nakalaan ang karapatan na gumawa ng mapagpasyang tugon. Kinundina naman ng mga Muslim nation ang insidente, kabilang ang Iraq, Jordan, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ayon naman sa tagapagsalita ng US State Department na si Matthew Miller, ang Washington ay nananatili o manong nababahala tungkol sa anumang bagay na magpapalala o magdudulot ng pagtaas ng sigalot sa rehiyon. Ngunit hindi nila inaasahan na ang naturang airstrike ay makakaapekto sa mga pag-uusap sa pagpapalaya sa mga bihag ng Israel na hawak ng Hamas. Ayon naman sa Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdollahian, mayroong responsibilidad ang Amerika sa pag-atake. Bilang isa raw taga-suporta ng Israel, dapat magbigay ng mga sagot ang Amerika. Ngunit ayon sa US, wala silang kinalaman o advance na kaalaman sa ginawang airstrike ng Israel. Samantala, mga barkong pandigma ng Russia pinasok ang Red Sea kung saan dito madalas inaatake ng Houthi ang mga merchant ship na dumadaan.
Nitong Huwebes mga kapatid, March 28, 2024, tumawid sa Bab el Mandeb Strait at pumasok sa Red Sea ang mga barkong pandigma ng Russia na mula sa kanilang Pacific Fleet. Ang Red Sea ang pinakamapanganib na rutang dadaanan ngayon ng mga barko dahil sa nangyayaring mga pag-atake ng Houthi. Ayon sa ulat, 2 Russian warship ang pumasok sa nasabing karagatan. Ang mga ito ay ang missile cruiser na Varyag at ang frigate na Marshal Shaposhnikov. Ang mga barko umano na ito ay nagsasagawa ng mga nakatalagang gawain sa ilalim ng long-range sea campaign ng Russian Pacific Fleet. Walang malinaw na ultimong destinasyon ang mga barko, gayon din ang tunay na dahilan kung bakit nagpadala ang Russia ng mga barko sa lugar. Ilang buwan na ring nagsasagawa ang Houthi na nakabase sa Yemen ng isang serye ng mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea bilang ganti ito sa mga aksyong militar ng Israel sa Gaza. Pinipilit ng mga ito na i-redirect ng mga barko ang kanilang mga paglalakbay sa pamamagitan ng kanilang pag-atake gamit ang mga ballistic missile at drone. Una nang sinabi ng Houthi mga kapatid na ang kanilang pinopunteriya sa Red Sea ay ang mga barkong dumadaan na may kaugnayan sa Israel, US at UK. At noong nakaraan, sinabi nila sa China at Russia na ang mga barko nito ay maaring maglayag sa Red Sea at Gulf of Aden nang hindi inaatake. At bilang kapalit, ang dalawang bansa ay maaring magbigay sa kanila ng pampulitikang suporta. Ngunit pumalya ang Houthi dahil lumilitaw na nagkamali sila ng inaataking barko. Halimbawa, noong huling bahagi ng Enero, sumabog ang mga missile malapit sa isang barkong naghakot ng langis ng Russia malapit sa Yemen. Nangyari ito ilang araw matapos sabihin ng tagapagsalita ng Houthi sa isang pahayagan sa Russia na ang mga barkong pangkalakal ng Russia at China ay hindi kailangang matakot sa kanilang mga pag-atake. Noong Sabado, inatake rin ng Houthi ng mga ballistic missile ang MV Huangpu, isang oil tanker na pag-aari ng China. Mula nang magsimula ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea, karamihan sa mga western shipping firms ay umiiwas na rito at sa halip umiikot ang mga ito sa Timog Africa. Gayunpaman, ang mga barkong pandigma ng US at UK sa nasabing karagatan ay pinipigilan at pinapabagsak ang mga missile at drone ng Houthi sa pagtatangkang pigilan ang militanteng grupo mula sa pag-atake sa mga merchant vessels. Mayroon ding spy ship ng Iran na naka-standby sa labas lamang ng Red Sea na mahigpit namang minomonitor ng isang barko ng France. Nito lang nakaraan mga kapatid, ang Iran, Russia at China ay nagsagawa ng naval exercise sa Indian Ocean. Ayon niyan sa Defense Ministry ng Russia. Parehong nakibahagi ang missile cruiser na Varyag at ang frigate na Marshal Shaposhnikov ng Russia sa mga drills. Ayon sa Russia, ang nasabing naval exercise sa Indian Ocean ay talagang sinadya upang isagawa ang safety in maritime economic activities, kabilang ang pagpapalaya sa mga barkong na hijack ng mga pirata. Naghahanap din ang Russia ng isang naval base sa Red Sea sa Sudan, kahit na ang mga planong iyan ay maaring ibalik ang isang civil conflict sa bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!